Nasa 12 katao na ang nasawi dahil sa magkasunod na bagyong sina Crising, Dante at Emong na tumama sa bansa. May 10 pa ang missing sa nakalipas na 3 araw at itinuturing na sa 5 mga patay ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council. Halos 2.7 milyon katao ang direktang apektado ng kalamidad sa 3,700 na mga barangay sa 17 rehiyon ng bansa. Bilyon din ang halaga ng mga nasirang infrastructure tulad ng tulay, kalsada at mga pampublikong paaralan. Kahapon, binisita ni Education Secretary Sonny Angara ang mga paaralan bilang bahagi ng kanyang assessment at inspection sa ilang mga binahang silid-aralan sa Metro Manila. Bibisitahin din niya ang mga paaralan hanggang ngayon ay lubog pa rin sa tubig baha sa Luzon, habang nananalasa ang bagyong si Emong sa Pangasinan at kalapit na mga lugar. Sinusuri ng inspecting team ng DepEd ang lawak ng pinsala sa mga silid-aralan at iba pang pasilidad at kagamitan sa pagtuturo. Samantala, hiniling ng ilang mga senador ang isang toned-down sona ni Pangulong Marcos Jr. sa Lunes bilang pagbibigay galang at respeto sa sinapit na mga nabiktima ng pagbaha sa bansa. Ayon kay Senator Mig Zubiri, mas makabubuti na hindi na magarbo ang programa. Walang susuot ng mamahaling damit na tiyak ang pondo para dito ay mula sa pera ng taong bayan. Para kay Senator J.V. Ejercito, parang hindi angkop na ang mga senador at kongresista ay kung todo suot ng mga gown, maraming alahas. Tapos, milyon ang mga bahay na lubog sa tubig baha. Sa iba pang mga balita, papayag lang daw na makipag-boxing si Davao City Mayor Baste Duterte kay PNP Chief Nicolas Torre III kung ipag-utos ni Pangulong Marcos na sumailalim siya at ang kanyang lahat ng elected officials sa hair follicle test. Ang hair follicle test ay magpapatunay kung gumagamit o hindi ng illegal drugs at cocaine ang isang tao. All is set na ang laban ng dalawa kung sila ang tatanungin at ang kikitain sa boxing na ito para sa charity. Samantala, napakalaking tagumpay para kay Pangulong Marcos Jr. ang pagbaba ng US tariff rate para sa mga produktong galing sa Pilipinas matapos ang kanyang negosasyon kay United States President Donald Trump. Ang pagbaba ng taripa mula 10% at naging 19% ay major accomplishment ayon sa presidente. Zero naman sa taripa ang mga produktong Pinoy na dadalhin sa Amerika. Lugi ang Pilipinas at naisahan tayo ni Donald Trump ayon sa mga ekonomista.